Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang bagong record ni Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So matapos nga po ng opisyal na mapasok ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao kahapon sa International Boxing Hall of Fame, ay muli na naman itong bumasag ng panibagong record na mahirap matapatan. At ito nga po ay dahil si Pacquiao lang ang bukod tanging nag-iisang fighter sa buong kasaysayan ng boxing na nagawang makapasok sa Hall of Fame bilang isang aktibong fighter. Ibig sabihin po nito ay lalaban si Pacman sa susunod na buwan bilang isang official Hall of Fame fighter. Bukod dyan ay kapag naging matagumpay si Pacquiao sa laban niya kay Mario Barrios, ay panibagong record na naman ito para sa kanya bilang kauna-unahang Hall of Fame fighter at active world champion. Napakahirap pong matapatan ang record na ito dahil bago ka makapasok sa Hall of Fame, ay kailangan mo munang magretiro ng hindi bababa ng 3 taon. At syempre makakapasok ka lang kung isa ka talagang legendary and iconic fighter. Subalit mas mahirap yung posibleng record na magawa ni Pacquiao na isang Hall of Fame and world champion at the same time. Ganun pa man ay inaasahan din po na mapapasama sa International Boxing Hall of Fame sa hinaharap ang Pinoy boxing legend, former 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. at ang legendary Filipino referee na si Carlos Padilla. Pero sigaw din ng mga Pinoy fans na ilan sa mga Pilipinong boksingero ay karapat-dapat din umanong mabigyan ng pansin at mapabilang sa International Boxing Hall of Fame. Kagaya ng bukod tanging nag-iisang Pinoy boxer na nagawang maging world champion sa middleweight division na si Seferino Garcia at ang 2 Division World Champion na si Luisito Espinosa. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong magkita kahapon ng personal ni Manny Pacquiao at ng kanyang dating promoter na si Bob Arum sa Hall of Fame, ay lubos nga po ang pagpuri ni Arum sa ating pambansang kamao. Ito po ay matapos niyang sabihin sa kanyang interview na wala daw talagang katulad si Pacquiao. Paliwanag ni Arum na wala daw masihigit pa sa katapangan na meron ng nag-iisang 8 Division World Champion. Si Pacquiao daw kasi talaga ang pinakamatapang na fighter na nakilala niya. Bukod dyan ay sinabi din nito na bagamat hindi siya sang-ayon na muling lumaban si Pacquiao sa isang bagitong kampyon na kagaya kay Barrios sa edad na 46 years old, ay hinihiling niya pa din daw na sana makuha ni Pacman ang tagumpay. Makakaasa daw si Pacquiao sa buong suporta niya. Lahat umano ng mga nakukuhang achievements at awards ni Pacquiao ngayon ay deserving nitong makuha kasi nasaksihan niya daw mismo kung paano ito pinaghirapan lahat ni Pacman sa nakalipas na 2 dekada. Samantala, kwinestyon naman nga po ng Golden Boy promoter Oscar De La Hoya ang pagpopositibo ni Jaime Munguia sa ipinagbabawal na gamot, kung saan pinagdududahan ni De La Hoya na posible daw na may kinalaman ito sa trainer ni Canelo Alvarez na si Eddie Reynoso. Tandaan daw natin na nagpositibo na din dati si Canelo sa bawal na gamot, habang si Munguia naman umano ay kailanman ay laging negatibo ang mga resulta ng VADA test. Pero magmula daw nang hinawakan ito ng kampo ni Canelo, ay agad daw itong nagpositibo. Kaya naman kayo na lang po ang humusga dyan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.